Ayan, isang mapagpalang umaga na naman mga ka-agri. Ayan o, yung sibuyas natin. Ngayong umaga mga ka-agri, tatalakayin naman natin kung kailan ba dapat mag-spray ng fungicide sa may tanim nating sibuyas. Kasi nga mga ka-agri, meron kasing mga bago pa lang o yung matagal na pero hindi alam yung kahalagahan ng pag-spray ng fungicide. Kasi nga mga ka-agri, ang fungicide sobrang halaga niyan dito sa may tanim nating sibuyas. So ngayon mga ka-agri, tatalakayin natin kung kailan ba dapat mag-spray ng fungicide dito sa tanim nating sibuyas at ano yung kahalagahan nito. Ayan. So una mga ka-agri, mag-spray tayo ng fungicide dito sa tanim nating sibuyas kapag kakatatapos lang nating magpatubig. Halimbawa, tinubigan natin, nayari tayo ng hapon, i-sprayhan na natin yan pag malamig na yung panahon. Halimbawa, i-sprayhan natin yan ng gabi pagkayari nating magtubig, o pwede namang isprayhan natin yan kinabukasan na sa umaga, wag sa tanghali mga ka-agri. Yan, ganyan. Yan mga ka-agri, obligado yan. Hindi yan kung gusto lang natin. Hindi yan ganon. Pag nagpatubig tayo mga ka-agri, obligado, isprayhan natin yan ng fungicide. Ikalawa mga ka-agri, kapag kayari ng ulan. Ganyan. Yan ang pinaka-importante mga ka-agri. Kasi ang ulan, may kasama yung nitrogen. Kaya kailangan isprayhan natin yan ng fungicide. Kapag araw-araw yung ulan mga ka-agri, araw-araw din tayong dapat mag-spray ng fungicide. Hindi po pwede na, halimbawa umulan, bukas na lang tayo mag-spray ng fungicide para salit-salit. Ganon mga ka-agri. Hindi po pwede yun mga ka-agri. Kapag naulanan, dapat mag-spray tayo ng umaga ng fungicide o ng hapon, kung kailan yung wala ng ulan. Ganyan mga ka-agri. Minsan, kapag sunod-sunod yung ulan, kahit umagang-maga, kahit medyo umaambon-ambon pa, kailangan na talagang mag-spray ng fungicide. Hindi yan nilalampasan mga ka-agri. Baka naglalampas kayo kapag umuulan. Ang mangyayari, mamalipit tapos magkakaroon yan ng damping off o yung mabubulok yung halaman ninyo. Minsan makikita nyo ba't hindi na bumubulas. Tapos maya-maya namamalipit na yung puno niya, yung ganito. Mapapansin nyo, mamalipit na siya. Ganyan. Kasi nga, kuwan na siya, yung patay na yung ugat niya, nabulok na yung puno niya, kaya namamalipit na siya. Yung parang buwabagsak na siya. Yan. Kaya kailangan isprayhan niyo ng fungicide para hindi siya mamalipit o hindi siya madadamping off. Yun ang pinaka-kuwan mga ka-agri, pinaka sakit ng sibuyas kapag laging maulan. Kaya sasabihin nila na namimilipit tapos ayaw nang bumulas. Kasi nga, bulok na yung ugat. Ayan. So, ano naman yung kahalagahan ng fungicide mga ka-agri? Bakit kailangan na mag-fungicide kapag yari ng umulan, tapos pagkayari ng, pagkayari magpatubig? Kasi nga yung fungicide mga ka-agri, pag tinubigan kasi natin yan, yung sibuyas natin, pag nagtubig tayo dyan, lalamig yung lupa ngayon. At dahil nga may abono dyan, lalakas na kakain yung halaman natin. Isa yun sa dahilan mga ka-agri. Pag tinubigan nyo yan, mas lalakas na kakain yung halaman. Kaya naman, pag kinain niya yung pataba, mas bibilis siyang lalaki ngayon. At dahil doon, minsan pagka sobra-sobra yung nilalabas niya na yung itong talbos. Halimbawa, ganyan lang dapat yung usad niya, humahaba, nagiging isang dangkal kasi nga yung fungicide, yung pagkakatubig ninyo, mas kakain siya ng abono na nandyan. Kaya kailangan isprayhan nyo ng fungicide. Bakit fungicide mga ka-agri? Yung fungicide kasi mga ka-agri, nagpapatigas yan ng structure ng halaman. Kaya kung mapapansin nyo mga ka-agri, pagka
pagkatutubig ninyo, pag nag-spray kayo ng fungicide, hindi nagkakasakit yung halaman ninyo. Kasi nga yung fungicide, pinapatigas niya yung cell wall ng halaman ninyo. Yun ang trabaho ng fungicide, kaya naman hindi siya tinatamaan ng sakit. Ganon. Hindi naman siya, kaya nga mga ka-agri kapag tag-araw, pansinin nyo mga ka-agri pag tag-araw, pag spray kayo ng spray ng fungicide, naninigas na yung halaman ninyo. Kasi nga, kulang sa tubig. Kasi kahit patubig kayo ng patubig, pagka mainit, hindi siya, kumbaga, mas kukunti yung kinukuha yung nutrients. Pag mas kukunti yung nutrients mga ka-agri, syempre, tapos spray kayo, di mahina siyang bumulas, hindi katulad sa tag-ulan. Pagka medyo mahina siyang bumulas, tapos ganyan, spray pa kayo ng spray, maninigas ngayon yan, mas lalo siyang hindi makakalaki. Kaya pansinin nyo mga ka-agri, nahihirapan kayong magpalaki ng halaman kapag tag-araw. Kasi nga, pag spray kayo ng spray ng fungicide, pagka hindi kayo spray ng spray, yan, pansinin nyo pag tag-araw, sobrang bilis bumulas niyan, basta pinapatubigan nyo. Kasi nga, yung fungicide, pinapatigas niya yung structure ng halaman ninyo, lalo na sa kamatis. So, mabalik tayo dito sa sibuyas. Ganun din sa sibuyas mga ka-agri. Kapag pinatubigan ninyo, yun nga, mas kumakain siya ng ano tawag dito, ng fertilizer na nilagay nyo dyan. Ganun mga ka-agri. Ikalawa, pagkayari ng tubig, bakit nag-spray tayo ng fungicide? Ay dahil nga, pag kinargahan nyo yan ng tubig, ganyan. Pagka kasi kinargahan nyo siya ng tubig na marami, kasi pupunuin nyo yan yung isang pinitak kung tawagin dito sa amin, pupunuin nyo yan, magkakaroon siya ng maraming tubig. Tapos siguro mga 5 minutes to 10 minutes bago yan bumaba. Bago mawala yung tubig. Minsan nga, pagkakalupaan pa yung tinataniman ninyo, umaabot pa siya ng 15 to 20 minutes bago siya bumaba. Minsan, kalahating oras pa. Ganon mga ka-agri. Depende kasi yan sa lupa. Kaya naman natatagalan yung tubig dyan. Yung kwan ngayon, tapos biglang iinit o mainit yung panahon, bigla na lang magkukulaps yung ugat ng halaman ninyo. Pag nagkulaps yung ugat ng halaman mga ka-agri, yun ang nangyayari. Makapapansin nyo na lang, bigla na lang didilaw yung talbos. Ito. Bigla na lang didilaw tapos mamalipit. Parang kwan siya mga ka-agri, nakaganyan siya. Yung babagsak siyang ganyan. Tapos ayaw nang umusad. Papansinin nyo, ba't ayaw umuusad? Ba't hindi umuusad? Tapos dilaw na. Kasi nga bulok na yung center niya. Kasi etong sibuyas mga ka-agri, may pinakagitna yan. At yung pinakagitna niyan, doon lumalabas yung sumisingit yung talbos. Pansinin nyo mga ka-agri kapag yung naghihiwa kayo ng sibuyas, meron niyang gitna. Yan. Doon nakatugon yan, doon sa pinakaugat niya. Pag nabulok yung ugat na yon, o kung hindi naman merong masira na ilang ugat dyan, maapektuhan yung halaman ninyo. Kaya nga nag-i-spray kayo ng fungicide. Pag umuulan naman mga ka-agri, ganun din. Ang problema sa ulan mga ka-agri, mas matindi ulan. Ang patubig kasi mga ka-agri, talagang pinapatubigan yung sibuyas. Mas malala sa may pag-ulan mga ka-agri. Kasi ang ulan, ang dala naman yan, nitrogen. Ang sibuyas mga ka-agri, kapag kayong nag-edad yung sibuyas ninyo ng 15 to 20 days, pag nagpataba na kayo, maselan na yan. Ayaw niya yun yung sobrang basa. Ayaw niya yan yung nauulanan na siya. Kasi nga mga ka-agri, ang nangyayari dyan, pipilipit na siya kasi sumusobra na siya sa nitrogen. Mas bumibilis yung pag-angat niya, pagtaas niya. Mas bumibilis yung paglabas ng yung hugot, kumbaga. Mas bumibilis siya. Kumbaga kain siya ng nitrogen kasi may kasamang nitrogen yung ulan. Tapos pag naulanan kasi, itong dahon na to, nakakakain din siya, parang foliar siya, nalalagyan pa siya ng nitrogen. Kaya naman sobrang bilis niya sobrang bilis niyang lumabas. Ito ganito. Parang ganito ito. Ito naman mga ka-agri, ito. Siguro nabagsakan lang to ng urea nung pinatabaan ko kaya ganyan. Pero ngayon okay naman na. Nung lumalabas tong talbos na to, nabagsakan ng urea to na buo. Kaya ganyan, medyo nabilipit yung talbos niya nung maliit pa siya. Pero ngayon mga ka-agri, okay naman na siya kasi nag-i-spray nga tayo ng fungicide. Yan. Anong fungicide naman yung kailangan natin mga ka-agri?
Anong fungicide? Nag-i-spray tayo ng fungicide mga ka-agri. Iba't ibang klaseng fungicide depende nga sa sitwasyon. Halimbawa, may sakit na yung kwan ninyo, yung sibuyas ninyo. Kailangan mga ka-agri, ang bibili nyo ng mga fungicide, mga kwan na, mga systemic. Ang bibili nyo mga Amistar, yan. Nagsabi na ako ng product mga ka-agri. Amistar, kung hindi Cabrillo. Yan, malalakas yan, mga Ortibatap. Yan ang bibili ninyo para yung sakit niya, halimbawa ang sakit niya purple blotch. Yan, karaniwang kasing sakit sa mga ka-agri dito sa sibuyas natin ay yung tatlong klase. Purple blotch, yun yung mga parang nasusunog-sunog na ganyan, tapos bumabagsak siya. Ikalawa, yung anthracnose. May anthracnose ang sibuyas mga ka-agri. Baka hindi nyo lang napapansin, merong anthracnose sa sibuyas. At ikatlo, yung late blight. Early and late blight mga ka-agri. Yung blight, kung tawagin natin. Yun yung tatlong sakit na tumatama sa may sibuyas. Kasi ang twisting mga ka-agri, yung twisting kasi, dalawang klase kasi pinagmumulan yan eh. Isang klase yung sobra sa nakain ng nitrogen, kaya lumalabas ng yung talbos niya, yung mabilis na paglabas ng talbos, kaya nagtutwist. Ikalawa mga ka-agri, kapag ka namatay yung ugat. Pag namatay yung ugat, syempre wala nang nutrients na lalabas dito, na papasok dito sa halaman, kaya nagtutwist na rin siya. Kumbaga lumulukot na siya. Ganun. So hindi naman punggos talaga yung dalawa yung dahilan kaya nagtutwist. Punggos saka yung sobra sa kain ng nitrogen. Doon nyo malalaman yan. Pero mas maganda, mag-spray pa rin kayo ng fungicide. Para nang sa ganon, malaman din, makuan din nyo, ma-cure na ninyo. Yung fungicide, yung ano tawag dito, yung pagtutwist. So yun nga mga ka-agri, magkuan na kayo, mag-spray kayo ng preventive lang. May mga preventive din. Halimbawa, wala pang sakit, mag-spray din kayo ng preventive. Yung mga preventive lang gagamitin nyo. Wag na mga ka-agri, yung mga Cabrillo, yung mga yan, lalo na pag wala namang ulan. Wag na kayong gagamit ng mga Cabrillo, mga Amistar kapag ka wala namang kayo nakikitang sakit. Katulad niya, no, malusog naman yung halaman natin. Yun lang, ang gagamitin natin lang mga Mancozeb, mga Mancozeb lang, mga detain, yan, Mancozeb kasi yung detain mga ka-agri. Mga Pungo Free, yan, Mancozeb din yan. Yung ano tawag dito, yung Anthracol, yan, yung kulay puti na ginagamit natin, pwede yan. Ang tawag diyan mga ka-agri, mga preventive lang, hindi siya nakakagamot pero nakaka-prevent siya. Yan. Pagka may sakit na kasi mga ka-agri, hindi na po pwede yung preventive kasi hindi niya kayang gamutin yung hindi nakakagamot yan ng sakit. Kasi hindi naman siya curative. Ang curative mga ka-agri, yung ibig sabihin, if curative, may sakit siya. Makakuan nga tayo mga ka-agri, konting kuan lang, trivia. Parang trivia mga ka-agri. Mayroong fungicide na preventive, mayroong curative. Ano ba yung preventive? Ibig sabihin, wala pang sakit. Yung halaman, ginagamit yung fungicide na preventive pagka wala pang sakit yung halaman. Kasi nga preventive, ibig sabihin nga, piniprevent mo lang. Yung kwan lang, para lang panlaban ba? Shield. Ganun lang. Hindi siya nakakagamot, shield lang siya. Para hindi tamaan ng fungus. Meron naman yung curative. Ano naman yung curative? Ibig sabihin, may sakit na, i-cure mo siya, gagamutin mo siya. Ganon mga ka-agri, dalawang klase yan. Pero lahat naman yan, systemic mga ka-agri. Systemic lahat yan. So ayun mga ka-agri, balik na tayo sa may topic natin na depende sa sitwasyon yung paggamit ng fungicide. Kapag may sakit na nga yung halaman ninyo, ang ginagamit nyo ay yung curative, curative na yung gagamitin ninyong fungicide, katulad ng yun nga, Mr. Cabrillo, mga Ortibatap, yung mga yan. Maraming mga ka-agri fungicide na malalakas talaga. Marami kayong makukuhang fungicide dyan na malalakas. Kapag kasi Mancozeb lang mga ka-agri,
kuan lang siya. Pakiramdam ko, kuan mga ka-agri, hindi niya talaga kaya mga ka-agri yung pagka kasi preventive lang o yung ginagamit ninyo na fungicide, hindi niya talaga magagamot yung sakit. Siyempre pag nagkasakit yan mga ka-agri, malulugi tayo dyan. Malaki yung gastos ng sibuyas mga ka-agri. So ayun mga ka-agri, ibabalik ko lang pagka wala pang sakit, preventive lang, mga mancozeb lang yung gagamitin ninyo. Pagka naman may sakit na, curative, katulad ng Cabrio, mga kwan na, yung mga systemic na talaga, mga mas malalakas na gamot. So ito yung kwan natin mga ka-agri, ito yung sibuyas na mga utol ko mga ka-agri. Unat na ito mga ka-agri, 50 plus days na to, magtatmago na sila, magbibigay na sila ng pampalaman, pampababa ng laman. Ito yung sa kanila, ang lalaki ng puno. Ayan naglalaman na siya, magbibigay na sila rito ng pampalaman mga ka-agri. Yung binibigay nilang pampalaman dito, yung Nitrabor saka yung Yara Winner. Yan, kahit sa amin rin naman mga ka-agri, bibigyan din namin ng Nitrabor yan saka Yara Winner. Isa lang may-ari niyan mga ka-agri, yung financer niyan isa lang, yung nagpipinance dito saka nagpipinance dito sa amin, isa lang. Yan, so yun mga ka-agri, so baka ilang araw lang magta-top dress na tayo rito. Ang tinatawag na top dress mga ka-agri, yung ikatlong bigay ng abono. Tapos iikukan ko na lang mga ka-agri, i-vlog ko na lang din para makita ninyo. So yan mga ka-agri, maraming salamat.